Siya ang Jay sa TVJ, si Joey Escalera sa School Bukol, at ang Leon sa Wow Mali. Maraming mukha si Joey De Leon, pero iisa ang kanyang pusong payaso. Ang epitomo ng bayaw na kalog, pero malikhain. Sira, pero mautak. Doble wasak si Joey. Wagas na kaibigan, pero wag aawayin dahil ang samang kaaway. Si Rene, sa stage kasi yan eh. So, scripted yan. Dinumero, no? Hindi naman yan. Sinabi mo kanina, Sir Joey, na... Uy, ano ba ito? Tumatakbo na tayo. Oo, sige. In medias res, kunyari. Uy, mga bayaw, welcome sa isang episode ng Wasak. Nako, ngayon kinakabahan ako kasi yung bisita natin yung super idol to. Hindi lang ako, hindi lang niya, pero pati ng director natin. Susubaybayan sa dyaryo. Naalala ko yung yung set mo, Wasak eh. Yung unang gawa ko ng Starsan. Ako ata yung gumawa ng ng merong sa gubat. Merong ganyang mga ilaw. Inspired yan, Sir, Loveliness eh. Uy, ano ako doon? Nag-co-host ako pero hindi Loveliness. Rated A. Rated A. Joe De Leon. Sir, maraming salamat, sir, sa oras sa inyo. Sir, first question, kasi medyo timely naman yata. Kung makakausap mo si Pidol sa mga huling mga minuto niya bago siya mag-expire, ano kaya pag-uusapan ninyo? Ako siguro magtatanong lang. Wala eh. Unang-una, nung tinatanong mo nga ako, dadalaw ka ba? Eh, sabi ko, hindi. Basta mga kaibigang na mayapa na eh. Hanggat maaari, iniiwasan ko dumalaw o pumunta sa libing. Wala, hindi siguro, hindi ko makakausap. Mas ano na lang memories, iwanan mo na lang eh. Ano, masyadong morbid para makita mo na nakaratay sila sa ganun? Wala, inano ko na eh. O ayaw mo lang maalala na makita sila. Inano ko na eh. Pero huwag niyo isiping natatakot sa patay. Dahil lumaki ko sa pagitan ng dalawang Funeraria. Oro tsaka Gloria. Kahit mga kamag-anak eh, hanggat maaari. Kayo na lang. Dadasal ko na lang. Paano mo ma-explain, Sir Joey, na okay, ngayon merong massive outpouring ng simpatya at pagmamahal para kay Mang Dolphy. Pero yung Father Jejimon, sa huling film fest, 1.4 lang. pinakakulilat sa rating. 1.4 million lang. Bakit kaya ganun? Masakit tanggapin, pero siyempre, si Dolphy siya. Kaya lang, pag may kasabay kang mga the stars of the moment na tinatawag, lalamangan ka talaga. At alam naman natin na comedy yun at limitado na rin ang movement mo. Comedy, it's about movement Physical. also. Physical. So siguro yung mga manonood, hindi na ganun karayot ito. At saka yun, pari pati yung role. So limitado, ini-expect nila sa dating Dolphy na gano'n. Ayun, epekto rin yun. Pero tingnan mo mga tao, yung mga living legend na sinasabi, pagdating sa living legend pa rin, Living di ba? legend, Siyempre, okay. doon sila nagkakagulo. Kombinasyon niya ng siguro dahil sikat na sikat talaga siya at saka mamimiss nila itong tao. Nung nagsisimula pa lang kayo, anong klaseng Dolphy yung inabutan ninyo? Wala, si Dolphy, na talaga eh. Maliit nga ng mundo eh. Kasama namin si Francis Magalona noon, na anak nung nagbigay ng break sa kanya. Una niyang pelikula. Naging Pancho. kaibig. Oo eh. Maraming kombinasyon eh. So, hindi na iba eh. Actually, pinag-iisipan ko, ang unang nagbakla sa pelikula, ayon kay Dolphy, si Dolphy. Pero ayon sa research ko, sa TV naman, ang unang nagbakla ay si Pepe Pimentel. Talaga? Oo. Hindi ko alam kung sino nauna sa kanila eh. Siguro naung konti si Dolphy sa pangkalahatang entertainment pag-uusapan. Pero si Pepe. Naalala niyo yung kwentong kutsero. Siya si Anton Alanganin. Ang term kasi nung araw sa Alanganin. binabae o alanganin. Wala pa yung silahis. Wala eh, sila kombinasyon na yun. Bading, badaf, nagkaroon na eh. Ngayon na lang gano'n eh. Nung araw, alanganin, binabae. Yun si Nakarami Pepe ka rin sa ganong TV. character, Sir Joey. Oo, mas dumami pa yun. Mas malala pa. Yung mga ginagawa niyong gano'n, may nakikita kang parang direct influence or direct connection sa pinagagawa nila dati. Alam mo yan, cycle yan eh. Sabi nga ni Vic sa isang interview, dahil nakasama niya si Dolphy sa pelikula. Sabi niya, may papiratein ako sa yung mga gags, yung mga routine. Sabi ni Dolphy, okay lang. Pinirata ko rin yan. Ano lang yan eh. Umiikot lang, no? Hindi natin malalaman. Pera na lang sa kung ikaw ay manunulat. Kaya ako'y hanga sa mga komedyante o nagpapatawa na manunulat din. Kasi yung Correct. pag sinulat mo, na itatago mo, na Correct. ipafile mo. At alam mo, sa konsensya mo kung ginaya mo yun o sa'yo nag-originate. Mas ang saludo ko doon mataas. Kesa doon sa may komedyanteng magaling lang mag-deliver. Tsaka yung mukha lang, yung Pero tawa sa lang sa kaso mukha. nila Dolphy Panchito nun, meron silang Ading Fernando. Oo, may mga ganon. Importante yun.
Pero sa kaso niyo, ikaw lang talaga eh. Masipag ako eh, pati sa kanta eh. Oh. Ito bang TVJ Top Hits, Sir Joey? Directly influenced ba nung pinagagawa ni Dolphy Infantito? Yung binabago nila yung lyrics? Nung unang TV show namin, kasama namin yung Apo Hiking, yung title Okay Lang. Ang uso nun, knock knock, use in a sentence. Ang mga gags nun, napakasimple. Pero tinatawanan na. Kunyari, sample. Pare, ang plastic ng kapatid mo. Ayoko na kay Vic, ang plastic. Hindi ah. Totoong Hindi, tao naman plastic yun eh. Ayan, tapos dumarating, may nakasuklob na plastic lang. Oo, gano'n. Tawanan na agad. Comedy na yun. Wow! Lalagyan mo na ng laughter sa may canned laughter na. Ganun lang kasimple. Knock-knock, Literal, no? play on words lang, di ba? Eh ngayon eh, iba na eh. May maano na mga jokes ngayon. May setup na talaga. May sinusulat mo ng mabuti. So, ibig sabihin, naging sophisticado ba yung humor? Sophisticado, oo. At naging mas malupit. Mas malupit in what sense? Malupit na mas matapang, mas bastos. Oho. Tsaka mas nakakabastos. Coming from you, medyo mabigat na ano yan. Ang kabastusan naman, May level siya, no? oo. Alam pa yung bastos sa aking pagsasaliksik. Ang bastos ay nanggaling sa pamalo eh. Pamalo. Yung baston. Okay. Tsaka sa Paris, may Yossi na bastos, di ba? Oo, baka yun ang meaning nila. Alam niyo yung cards ng Spanish. Bastos. Di ba? Haring Oros. Oo. Oros, Oros. gold. Copas. Ayan, sa puso yan, di ba? Cups. Spanish Sa- cards. ano? Espada. Oo. Sword. Nakakabayo yan. Tsaka yung bastos. Bastos. Pag tinignan mo yung bastos, pamalo eh. Aha. Paano yung sa caveman? Aha. Wala, ewan ko kung paano naging masama yung bastos. Kaya naging bastos yan, matindi yan. Oo. Kapaluin. Patok yan, matindi yan. Ano yan, patok yan. Parang Katumbas ang sinturon. Parang hit. Parang gano'n. Hit yan, oo. Parang bomba. siguro. Bomba yan, oo. So, hindi masama eh. Naikategorya natin na pag medyo green, yun na yung bastos. Pero may limitasyon eh. Sa akin kasi, basta hindi mo nalusutan, talo ka. Okay. Bastos na bastos ka. Okay. Pero pag may lusot ka, okay yan. Pero kayo, Sir Joey, medyo marami kayong ganyang episode sa buhay ninyo, no? Okay, there was a time Tawag na nga sa akin, doktor eh. Dahil- Galing ko raw lumusot. yung mga toilet humor, di ba? Ilang beses ka na memohan dyan ng MTRCB. Face lang ba yon sa Hindi. Alam mo sa totoo, Lord, pag sinabi mong toilet, kubeta, di ba? Walang toilet humor eh. Kunyari, yung sa eksena sa Starsan, sa pelikula lang, partner ko pa mga si Shasha, kaya hindi iba sa akin si Dolphy. Naabutan ko nung nanliligaw. Shasha. Okay. Oo. Yun yung time Star na yun, Sons Day late pala yun, 80s, oo. Nakatalikod ako sa eksena. Bumababa. Sabi ni Shasha, ni Jane, Star Sun, saan punta? Di ba? Sabi ko, Star Sun, punta ilog, hugas itlog. Oo. Alala ko yan. Di ba? Dala-dala ka itlog. Boss, sumarap ako. Ang laki ng itlog. Hugas. Doble. Oo. Pero walang toilet humor doon. Kasi ang iniisip ko, pag sinabi mong toilet humor tungkol sa uo, Oo, mga ganyan. Oo. ang pinaka-toilet ko ng joke, yung yung pick-up line ko. Aha. Yung, sana septic tank ka. Sasagot ka. Bakit? Para makuha ko ng tatamis mong oo. Yun. Oh, oo naman. Paano ba kita makikilala pagka kung sakaling magkita tayo? Anong suot mo ba? Talaga? Siguro, ganda-ganda mo talaga, no? Boses mo pa lang, ganda na eh. Sige, bye. Ay, nako. Si ano na naman ba yan? Wala. Si ano yan eh. Wala, tol. Kaibigan ko lang yun, tol. Alam mo, Tol, para kang bangus. Bakit naman? Dahil ikaw ay matinik. Ganun pala yun, ha? Oy, mga bayaw. Ayun. Pero dito sa Pue o Pulutang Wasak Espesyal, hindi nyo kailangan magtyaga sa matinik na isda. Dahil ituturo natin sa inyo ngayong gabi sa paggawa ng tinatawag natin grilled boneless bangus. Talaga? Paano yan, Lord? Siyempre, tatawagin natin ang ating bayaw na chef dito sa Pasios sa may Mindanao Avenue. Okay. Si Kuya Tirso. Okay. Palakpakan natin si Tirso. Tirso, isang ngiti naman dyan, Tirso. Oo, Tol. Tapos pa side view. Side view tayo. Side view, tapos sabay biglang tingin doon. Ngiti. Yan. Yan, ayan. Okay. Okay, Tirso, okay, anong okay, gagawin okay. natin? Kasi ang prepare ng boneless bangus, sa palengke, kailangan bumili ka na, may naano na boneless na. So tulad nito ay Kaya boneless na to. boneless na yung binibili Lapit mo namin. ito sa Ayan. mga bayaw natin. Bayaw, boneless na yan. Sa palengke ay may nabibili ng... Boneless. Ang pagpe-prepare niyan, kailangan, lalagyan mo ng sibuyas, kamatis. Parang ang sarap yan, Tirso, ah.
Umiibig ba sa'yo yung mga babae pag alam nilang nagluluto ka? Magaling ka magluto? Pwede rin kasi hindi naman nila ako nakikita eh. Pag Ikaw ba, oo, ikaw ba, Tirso, may girlfriend ka ngayon? wala pa. Wala. eh. Ako. Sorry. Mamarinate natin ganyan. Mamarinate natin. Lalagyan natin ng ng oyster. Oyster sauce. Oo, pampasarap. Para siya lumasa yung Ito, bangos. ano naman to? Asin. Asin, nalagyan naman ng asin yan, di ba? Nilagyan na natin asin. Kung gusto niyo naman, lagyan niyo rin ng asin to para Diretso sumarap sa isda. po. Diretso sa isda. Pero konti lang. Konti lang, para hindi siya umalat. Pagka halo niya itong ganito, saka niyo ilalagay yung Itong ginawa yung natin. ginawa natin. So, importante, talagang nakapangdaing talaga yung isda. Oo. Para pantay lahat. Pantay siya lahat. Kasi iba ginagawa, sinisiksik lang sa sa may Sa asang. asang. Tapos, paano natin sasarang ngayon yan? Gaganyan natin yung sarili mo. Yun. Saka ilalagay sa grill. Ready na yan. Sa Ah, iyaw. ready na yan. Sige. Ngayon, lagyan na natin ngayon yan. Kawawa naman yung bangus. Kuya Tirso, naiipit siya, oh. Ganyan talaga yan para masarap. Yan. Saka niyo isasalang lang dito. Yan. Ang pag ano niyan, 10 to 15 minutes. 10 Kasi to may 15 kaliskis minutes. siya eh. Yun, no? Suwabe Yun, na yan, no? luto na to. Okay, Sarap. talagang kailangan talaga lagyan ng lagyan pipiliin. na. Papaganda ng Kapag cookies ano, yan. pwede rin kamatis kung gusto niyo. Ay, pwede rin kamatis. Oo, So, pwede ayun rin. mga bayaw, ha? Masarap na masarap Ito to. ang grilled boneless bangus sa Pasios. Dito lang yan sa Pulutang Wasak Espesyal o Puwe. TVJ ba? Sino yung nagsusulat doon, Sir Joey? Yung mga kanta, akong 95%. 95 siya talaga yun, Oo. Sabi mo, dati, hindi ka marunong mag ng instrumento. Paano yun na... Meron nga kaming ginawa ni Vic, ng pambihira eh. Yung awitin mo, isasayaw ko. Oo. Mga kaibigan, ewan ko na, kwento ko na ito, ulitin ko na. Yung pong, awitin mo at isasayaw ko sa inyong kalaman, yan po ay nasulat ng hiwalay kami ni Vic. Pare, kailangan natin ng isang single. Ano ang title? Awitin mo, isasayaw ko. Sa kanila nang galing ang title. Pero wala silang letra, walang katawan ng letra. So may music siya. Sa telepono kami nag-uusap. Ang style ko, dahil hindi naman ako marunong ng notes. Sandali pare ha, kumuha ako ng ballpen at papel. Paano yung tono? Tararararararan. Sinasabi sa telepono. Sandali pare ha. Dots lang, dots. Si Vic yung... Si Vic yung nagkumakanta dahil siya ang kanya music eh. Parang Eh, Morse code. Oo. Hindi, kung ano yung beat. Ta-ta-ta-ta-ta. So, buong yun. O sige pare. O alas 6, pagkita tayo sa cinema. Pagdating doon, gawa na yung letra. Pag-recording, kamado eh. Eksakto. Pasok. Grabe, no? Kumita na kami ng noon, mga 150, 200 pesos. oo. Yung time na yun, ganun lang ang bayaran. Yung humor mo lagi, very edgy, yet ito, part ka ng mainstream media. Paano mo nagagawa na, di ba, for all intents and purposes, the mainstream media is supposed to react against your brand of humor. Bakit ka nakakalusot? Hindi, siguro dahil sa Itbulaga, araw-araw eh. Aha. Araw-araw nakababad ka sa now. Aha. Nakababad ka sa ngayon. Plus yung hindi ka nakakalimot sa nakaraan. Aha. At nakakaisip ka ng mga advanced na mga kung ano-ano. Maganda nung mix. Kailangan na updated ka. So you read. Kailangan magbabasa ka. Alam mo kung sino ang latest chismis, pati sa kababakayan. Kailangan. Oo. Hanggang ngayon, maganyan ka pa rin. Oo. Sa Bulaga kasi, pagdating namin po sa Bulaga, dalawa lang ang tanong madalas. Sino girlfriend ni Vic Soto? Hindi. Ano na Anong latest? Ano latest? Okay. Ano ulam? Okay. Araw-araw yung show. Hindi naman kami once a week. Aha. Matindi yung Sasawa Bulaga. rin talaga kayo. For 33 years, araw-araw kayo. Oo. At minsan, ang nachichismis pa yung mga kasamahan mo. Oo. So, mas ano ka, nasa iyo yung genuine na ano ba ang resulta. Naniniwala ka ba, Sir Joey, sa talento o sipag? Pareho eh. Yung talento, gift yan eh. Yung sipag, kusa yun. Parang ano yan eh, tanim. Kailangan yung sipag, yung dilig eh. Importante yun, pareho. Hindi pwedeng mawala isa doon. Swerte. Right, meron pa rin konti noon. Hiwalay mo pa. Yun yung tatlong magkakasama. As Sa kailang sidekick po kayo mula nung... Hindi, alam mo, yung mga sidekick Yeah, na... pag-usapan natin Ano yan. yun eh, hindi ko tinuturing na ano yun. Nung araw may eksena pa na ano eh. Mas mataas pa nga yung pangalan ni Rene sa akin. Dahil pinaglabang ko. Sabi ko sa producer, ano yan, Long Ranger and Tonton. Kundi Joey De Leon and Rene Requesta. Ngayon daw, kompleto na raw ngayon yung langit. Kasi ano sila, Panchito, Dolphy, Babalu. Pero ano yung kwento mo, Sir Pero Joey? nauna yung mga sidekick. Ano ba sabi nung magkapatid? Nauna talaga ang mga sidekick. Oo, kaya nauna rin si Rene Requestas. Sabi ko eh.
Kaya ikaw, Vic, sabi ko, yung si Jose at si Wally, tagilid na yan. Tagilid yan. Parang natatakot na rin ako dyan, ah. Ano bang Hindi, tuloy iba naman yan. Huwag kayong magmo-movies. Parang wala ka insecurity sa katawan mo. No? Nung Tito Vic and Joey pa lang ba, may inkling ka na gagawa ka ng sarili kong gimmick? Hindi. Tamad lang sila. Aha. Kaya, tamad lang sila. Kaya sige ko ng sige. Pero, pag tinanong mo, trivia to, pag tinanong mo, sino naunang nag-solo? Aha. Isip, pagbibintangan mo ako eh. Mhm. Actually, dapat ako una. Inuperan ako, Joey and Son. Inabalitaan ko, may gagawin din si Vic TV show. Oo. Lucky Stars. Variety show, game show. Ganyan. Sabi ko doon sa producer ng Joey and Son, pwede ba nating i-delay? I-delay, oh. Pauunahin ko lang si Vic. Para sabihin na siya yung Oo. unang solo. Para pag nagkaanuhan, nagkasama ka ng loob. Ikaw ka nauna ka isang linggo eh. Nangyari yun. Nangyari yun. Kaya nauna yung Lucky Stars na mga isang linggo o 2 linggo. Tsaka nagkaroon ng Joey and Son Channel 9. Kailan huling nagkasamaan ng loob ang TVJ? Matagal na. Ano pa ata, ginagawa pa namin yung moving ano, yung Mr. 1, 2, 3. Oo. Yung kambal kami. Superheroes. Wala, ano lang, yung Super 1, 2, 3? parang pinagtanggol ko yung producer. Parang inano mo naman yung big. Ba't mo pagtatanggol yan? Parang nagganon lang. Wala, yun lang. Yun lang. Minor. Tagal na nun. Tagal naman. Ayun na yung parang unang video, tapos gano'n. May pako kami rito eh. Pangkabit nun eh. Hirap nun. Oo, Nakadikit kayo, no? Oo, may dream sequence kami na namatay kami. So, nasa Atawol. Oo. Ayaw pa Atawol eh. Yung 2 dulo. Uy, malungkot yung pelikulang yun, no? Hindi ko maalala na eh. Sila Ana Marie Gutierrez. Tapos kahapon, pinilabas naman, Double Trouble. Dolphy, tsaka si Georgie, ganun din, magkadikit. Hindi, kaya nga i-share ko sa inyo. Hindi nga pumayag malagay sa Atawol yung 2. Aha. Ako yung pumayag. Pero may na-discover ako. Pag naghihiga ka sa Atawol, lumalakas ka. Oo. Oo. Talaga? Kaya siguro si Dracula, yung iba, si Elizalde. Elizalde, totoo yan. Charito Solis, di ba? Nag-ano daw. Hindi, pinag-aralan ko. Yung sa seryosong, ano, Higa Sa na. seryoso, Ano bakit naman? anong logic kaya doon? ang tingin ko dahil sa kinukontra mong hindi totoo, Okay. lumalabas yung energy mo. Pwede. Mahiga ka sa taol. Kaya hindi totoo to. Siguro yun eh. So, lalabas yung mga ano mo. Kaya pagbaba mo, parang, Okay. hindi totoo. Kaya ang lakas mo eh. Yun ba yung huling so dapat pala gawin ko rin yung humiga ka ganyan. ng kabao? Takot ako yung dyan. pelikula lang yun. Yung, wala naman eh. Ibig sabihin pala, pwede mong gawin siya periodically, no? Para nare-recharge. Hindi nga, ginagawa nga. Di ba si Elizalde nga daw. Ano pakiramdam? Yung nakahiga sa loob ng kabao? Ayun nga lang, hindi ka naman matutulog eh. Aha. Hindi ka naman matutulog. Gising ka eh, dahil nag-acting kayo. Aha. Kaya lang, siguro, yun ang ano na kinokontra mo yung nangyayari. Pumasok kaya ako sa kulungan, no? Hindi, iba naman yun. Takot ako sa kulungan pumasok, eh. Baka mangyari totoo. Eh, ano mga ano. Kaya hindi niya rin tinatanong, sinishare ko na. Oo, okay nga yun. Diba? Makwento to si Okay Sir. nga po eh. Ay, ang dami. Iba. Sa tagal ko naman sa mundo. Oo. Ang kanyang full title ay His Excellency President for Life Field Marshal Al-Haji Dr. Idi Amin, VC, DSO, MC, Lord of all the beasts of the earth and fishes of the sea, and conqueror of the British Empire in Africa in general and Uganda in particular. Pero mas kilala siya bilang The Butcher of Uganda. Tulad ng maraming diktador, hindi nakadama si Idi Amin ng aruga mula sa kanyang ama. Miyembro sila ng isang maliit na tribo at ang kanyang airmats ang herbalist o medicine woman dito. Teka, parang mahirap yata ma-imagine ang damulag na ito na Mama's Boy. Grade school lang ang inabot ni paring Idi Amin pero nakapasok siya sa British Colonial Army bilang cook. Nagpakitang gilas si Bayaw sa ilang bakbakan at unti-unting umakyat ng ranggo hanggang maging isang Effendi, ang pinakamataas na posisyon na iginagawad sa isang itim ng mga British. Pero tulad ni Alexander the Great at Luigi ng Super Mario Brothers, he wanted more. Much, much more. At nang lumayas ang British sa Uganda, tumaas muli ang ranggo ni Idi Amin hanggang magkaroon ito ng pagkakataong mamuno ng isang coup. At presto, Lord of all the fishes in the aquarium na si Daddy Idi. Hindi obvious nung una ang sayad ni Idi Amin, pero kalaunan, pinagpapatay na niya ang kanyang mga kalaban na tribo. Kasunod ang kalaban sa politika, pati kalaban sa pusoy. Sa tansya ng ilan, umabot sa mula 100,000 hanggang 250,000 ang pinapatay ng Butcher
of Uganda. Hindi lang mass killer, cannibal din daw si Idi Amin, isang reputasyong pinabulaanan ng isa sa kanyang 40 opisyal na anak. May 7 opisyal na asawa si Idi. Pero sa bandang huli, mga biyenan kapraningan ang dumali sa diktador. Dahil wala na siyang tiwala sa kanyang mga sundalo, nag-import siya ng maraming mersenaryo na nagsibaliktaran ng sakupin ng Uganda ang ilang kalapit bansa. Umeskapo si Idi Amin at namatay sa multiple organ failure sa Saudi Arabia noong 2003, isang patunay mga bayaw na hindi lahat ng cook ay mapagkakatiwalaan. Kailan huling uminit ang ulo mo, Sir Joey? May mga bagay eh. Kunyari, nanonood akong gano'n ng news. Kung manood ako ng news, 2, sabay, 3. Kunyari, Lipat-lipat. TV Patrol, 24, Willie. Lahat pinapanood ko yan, sabay-sabay. Pag may binabantayan ako, kunyari, si Willie, iyak to. Hindi, kunyari, iyak. Panahon ni Dolphy ito eh. Aabangan ko. Siya pa nga ata nag-broadcast na una eh. Na-miss ko ngayon dahil nababad ako sa kabila. Yun, nagagalit ako. Kasi naman eh, ba't hindi tayo bumili 3 TV? Kasi naisisi bago ko na na. ngayon, Yung mga isang hindi ano nga, na. hindi ako marunong mag-ano na may pip. Pip. Meron ako eh. Nakikita mo na yung 3. Meron ako eh, hindi ko alam. Hindi ako nag-text eh. Talaga? That explains. Tawag lang. Hindi ako techie. Teka lang ako. Teka. Paano to? Oo. Ikaw ba may Facebook account ka? Wala. Hindi ako nagaganon. Marami Kailan nag-aalok mo sa kayo akin, huling mga nagpinta? vlog. Ayoko. Huling nagpinta ka lang. Wala nga oras. Sinikwento ko ngayon doon. Compare din ako. Ngayon, pinapagawa ko isang room. Para doon ako magkalat. Kwarto daw ni Kimby. No, landscaping. May nakatira sa iba nito. Tingin mo, Sir Joey, magre-retiro ka ever? Hindi. Wala sa amin yung word na yun eh. Kasi ang problema sa Hanggang retirement. malakas, no? Meron ako noon eh. Tinago ko eh. Cartoon strip. Aha. Wizard of Id. Ang problema daw sa retirement, walang day off. So, bakit ka magre-retire? Eh, sarap ng day off. Nasanay ka sa routine, ano? Matagal ko na sinasabi lagi yun eh. Pag namatay ka, puro ka natulog, di ba? Puro ka na pahinga. Idolo ko si John Lennon. Pangalawa eh, amading ko eh. Sino? Si Freddie Mercury. Freddie Mercury. Alam mo ginagawa yung movie niya? Oo nga daw. Sino ba bida doon? Si Borat. Oo, di ba? Pasok. Pasok yun. Si Borat ang magiging Freddie Mercury. Oo, Kamukha pasok niya eh. Di ba? Ewan ko, Nalabas na ba yung pelikula niya? Yung Dictator? Dictator? napanood ko na yun eh. Ewan ko kung paano lulusot dito yun. Yun ang mahirap lumusot dito. Bakit? May mga frontal nudity niya yun eh. Ang dictator? Labas yung ano niya eh, yung kanyang sandata. Eh, Tsaka humahagan niya sa screen. Talaga? Tsaka yung mga dialogue. Timo natagalan, napanood ko yun doon eh. Ganda. Sabi ko, paano kaya? Nakakatawa. Oo. Your face talaga, eto, bastos to. Ganyan naman. Paano kaya ito? Pag in-edit napanood naman, ko sa kay baka hindi IG. mo na maintindihan. Sir Joey, ano yung greatest fear mo? Mag-isa. Hindi ako nakakabiyahe mag-isa. Ito nga, alis kami, pero makasama ko yung niyaya ko ng magkapatid. Sa isang araw, ilan ang Hindi, pwede akong mag-isa sa bahay. Sa bahay, Pero oo. yung biyahe, hindi. Kaya ko nga. Kaya din nga ako mag-isa eh. Sa biyahe, hindi ako biyahe, mag-isa talaga. Tsaka yung mga claustrophobic ako. talaga? Hindi ka pwede sa maliliit na mga enclosed spaces. Baliktad nga ako eh. Ganito eh. May napansin ako eh. Nung araw, takot ako sa heights. Hindi, ngayon takot ako sa heights. Nung araw, ang trabaho ko, hulaan nyo trabaho ko. Pumapanik ako sa building. Puro sa fire escape. Bakit? Nag-expose ako ng parang talambuhay ko na. Nag-expose ako ng slides. Sa laboratorio? Oh, medical laboratory aid ako. Talaga? Oh, sa NIST, National Institute of Science and Technology. Pinasok ko Ngayon ko lang narinig yan, ha? Dalawang eskwelahan yan, dalawang strategic na lugar sa Manila to determine the pollen incidents. Dahil paggamot nito eh, sa hika, allergy. Allergy in general. Okay. Sentro Escolar, tsaka La Concordia. Alam niyo yun sa Paco? Doon, kailangan expose ko yung slides every day. Merong lalagyan nyo sa taas. May takip dahil para pag umulan. Pero yung pollen sa hangin. So, gano'n. Lalagay mo yung slides, may glycerin jelly yun. Tapos next day, tatakpan mo yun, pag-aaralan ng mga ano natin. Pumapanik ako, hindi ako pwede doon sa mga ano, puro babae. Sa ano ko, sa side ng building, puro ano, mga binababang gano'n. Action ako. Hindi ko malaman, nung tumanda ako, natakot ako sa height. Sabi ko, ano lang siguro, pag nagiging ano ka na, matagumpay ka na, o
malaki na responsibilidad mo, pamilya ka na, Takot ka naman. natatakot ka ng masaktan. O nag-iingat ka na. Yun lang ang explanation. Anong stage sa buhay mo na-realize mo na successful ka? Hindi ko iniisip yun eh. Basta sinabi ko, okay lang. Okay lang. Okay lang. Hanggang ngayon, ano ko yung okay lang? Okay lang. Okay lang, komportable. Komportable, okay yan. Pero yung successful, dami mong gustong gawin. Hindi mo matatapos lahat. Siguro parang in relax lang yung phase ng buhay mo, mas marami dumadating pag hindi mo pinipilit. Ganun ba? Basta ako kailangan may ginagawa. Ako sa bahay, nagkalat ang papel tsaka ballpen. Kasi pag may naisip ako, makakalimutan mo agad yun. Lalo na kung tayo pala isip. So kailangan sulat ko. Lagi din sa inyo may recorder. Dati ginagawa ko yun. Nakahuli ko ng asawa ko. May boses ng babae. Patay. Kaya sulat na lang. Pwede ko na sabihin ngayon, napatawad na ako. Anong araw mo yun? Nakalimot. Buti boses lang, may halinging pa. Minsan dito sa Pilipinas, pag ikaw ay nanonood ng balita o nagbabasa ng dyaryo, minsan hindi mo talaga mapigilan ang iyong sarili na mapakunot na lang ang iyong noo. Dito sa Wasak, ang top 5 kunot noo moments na masasabi mo lang na only in the Philippines. Sa number 5, only in the Philippines, alam agad ng polis kung sino ang sindikatong nasa likod ng malalaking krimen, tulad ng Ilonggo Gang o Waray Gang. Pero, bihira ang nahuhuli. Minsan, hindi mo mapigilang isipin, magka-Facebook kaya sila. Sa number 4, only in the Philippines, magpapautang ng 1 bilyon kahit kapos na kapos ang pondo para sa edukasyon, healthcare, at iba pang basic services. Sa number 3, only in the Philippines, hindi raw kidnapping kapag walang ransom. Tulad na lang yung nangyaring bata doon sa Laguna. At yung sa kaso naman ng Jordanian journalist sa Mindanao, depende kung sino yung kausap mo. Kung DND, DALG, o yung local government, o PNP. Sa number 2, only in the Philippines, may mga taong galit na galit sa Chinese pero bili pa rin ng bili ng mga peking produkto nila. At ang ating number 1 kunot noo moment na only in the Philippines lang, nako, ang binibigyan ng breath analyzer test ay hindi lang basta driver, pero pati na rin ang MMDA traffic enforcer. Yung Itbulaga nga, ano yan eh. Ako nag-title kasi na Itbulaga. Pina-contest kami. Sige, isip kayo, kakalabahan natin student canteen. Ako puro kalokohan noon actually. Mga writers, serious. May mga writers na eh. Mga taga-UP, Ateneo, mga... ang mentality ng Pinoy, pag may kalaban, dumidikit na lang sa kalaban. So, ang daming title noon, mga student body. Student, yan. Canteen, yan. So, yung student at canteen. So, inihiwalay lang. Hinahanap ko na nga yung canteen student para hindi na lumayo. Ito yung storya talaga nun. So, ilalathala ko ito eh. Yung, ang tawag ko, the EB code. Nasa bahay ako ni Tito sa may kusina. Sabi ko, ayoko manggaya. Sabi ko, anong ginagawa sa canteen? Kain. Eat. Di ba, pag nagsawa ka, biglang bagadag. Ganun. Eat. Bulaga. Wala ka maisip eh. Eat bulaga. So, teka. Pwede sabi ko eat bulaga. Nilagyan ko ng ano ngayon. Dinipensa ko na mababaw. Sabi ko, anong eat? Eat bulaga. Eat na kain ang nasa isip ko kasi wala akong maidugtong na eat canteen. Pangit. Yun na nga yung ginagawa sa canteen. Eat students. Pangit. Para ka naman cannibal. So, sabi ko, okay surprise at noon. Dahil lunch yun. Pwede, may laban. Tapos sinulat ko. Architecture ako. So, sinulat ko siya ng black in bold, yung capital. Sinulat ko rin ng lowercase. Tinignan ko. Binasa pag mahilig ako babasahin pa kanan, kaliwa. Pagdating ko sa it, tae.
Oo nga, no? Pag binaligtad mo. Swerte. Aha. Swerte nga eh. Bakit Pag nakapakaswerte. Hindi. Ganun, sinasabi lang, oy, swerte Sa pag yan. nanaginip ka ng Swerte tae, yan. swerte din eh. Basta't lahat yun nagsabay-sabay. Alam mo, guided din ako eh. Tsaka blessed din ako sa mga ganyan. Kaya ko binibigyan lang ako. Yan. O kaya maisip mo sana yan. Oo. Yan naman pala hindi makakabog-kabog Ah, ang programang. Maewan ko sana. Last Di ba? question, Ang Sir. dami, ano? Last question, Sir Joey. Ano tingin mo ang magpapabagsak sa Bulaga, if ever? Kasi lahat ngayon, wala ka pa rin tapat eh. Ang yabang ko naman sabihin wala, no? Pero parang mahirap eh. Parang ganito yan eh. With the advent of the remote control, ang tao, kontrolado tayo lahat. Ngayon, kung sanay na sa'yo for 33 years, may bagong lumipat na kapitbahay, uy, maganda yung bagong lipat, sisilip ka lang. Pero hindi ka, babalik ka rin sa bahay mo eh. Doon ka rin sa Kung saan nakasanay. sanay ka eh. Kaya hindi na kami na-insecure eh. Kahit na ilan yung dumating. Sila na nga nahihirapan, problema na nila eh. Yun, sanay na sa amin ng tao. Nag-ugat na, nagtahid. Tingin namin, hindi basta ang ganda pa nung namin, parang yung Pinoy henyo eh, parang naging national game. Oo eh. Oo. Pati sa mga... Kami nga nagulat. Dati lokohan Pati sa lang yun mga eh. call center, mga ano nila. Yung iba nga ginagawa eh. Ibang show. Pero yung iba title. Oo. Wala, may swerte talaga eh. Well, tuloy-tuloy yan. Kahit wala na kami dyan, wag naman. Victor Wood, Puro bakal kasi dito eh. Walang makakatukan eh. galing naman yung ibang tao namin. Sabi ko nga, sa mga award-giving bodies, dapat may mga best straight host. Ang hirap mag-host sa kanya eh. Oo. Kuruting ka. Sanay ka kailangan sa masa eh, na alam mo makibagay sa mga goons, mga standby. Papasok mo yung kunyari, biglang mga sexy dyan, gano'n. Baka mabalahura. Oo. Mahirap yun. Kaya saludo rin ako sa mga loko na yun. Hirap to. So na-introduce namin yung bagong characters na yun. Mga street hosts, paano magagaling. Ginaling din yung si Paolo Ballesteros. Alam niyan dalhin yung ganun. Oo. Lahat ng swerte, magagaling. Dadagdag na lang kami ng host. Nagpapalit. Ganyan. Paano pa yung formula nun? Wala eh. Pagdadagdag sa pagpapalit. Noong unang panahon, tatluhan lang ang host, single, tatlo, dalawa. Ngayon, baranggayan na. Di ba? Barangay, Lahat na lang. Sila maramihan. Maganda rin yun dahil Markadahan para magawa mo yung TE, yung travel enjoy. Travel enjoy. Kasi hindi ka makakalayas eh. Kung ikaw lang ang host. Walang O, tao ako lang sa ang bida. Ako lang ang host dito. Paano ko lalayas? Linggo, day off mo, yun lang. Wala nga naman lumipad ka na umaga ng linggo, balik ka sa gabi. Eh dahil sa tagal na rin namin sa Bulaga, kahit na magbakasyon kami, may sweldo pa rin kami. Eh sa tagal namin eh. Naman. 3 dekada. Saka parang kahit magbakasyon Badge sila, na, badge. parang hindi mo naramdaman na umabsent. Parang nandun pa rin. Hindi, nag-ano kami. Marunong kami. Oo. Alam mo, hindi kami nag-uusap. Pakiramdaman yan. Alam nila. Talagang Joey yan. Babalik yan, ganito. O, ako naman mag-golf. Nagagano na kami. Wala kami nung, Lord, kailan balik mo? Ako alis ano? Wala. Ano lang? Pare. Ano na, alam mo na yung galaw ng isa eh. Ngayon, sir, ano oras na ba? Hindi ka ba hinahanap na ngayon? Pwede na. Wala. Masarap din makipagkwentuhan sa inyo. Maraming salamat, sir. Wala ka naman. Idol natin, Joey De Leon. Oy, Tadhana, wala philosophy sa buhay, trabaho. Ipon, travel, enjoy. Enjoy. Yan dapat ang goal Palakpakan natin. Salamat. Sarap uminom ngayon, umuulan, no? May pera ka ba dyan? Yung pera? Wala nga eh. Wala kang pera? Wala eh. Ako din, wala rin ako pera. Wala ka rin pera? Si Lord, oh. Maraming pera yan. Host na yan, kaya ang dami ng pera niyan, eh. Tsaka sikat na yan. Sikat na nga yan. Mga Oh. billboard, lalaki ng billboard. May bagong kotse yan, yung tukson. Oh, tukson. Ganda ng tukson niya. Tol, ginagawa mo? Nagsisurf. Ano ba? Nagkakamot ako ng balbas. Ano ginagawa ko? Libre ka naman, oh. Gusto namin uminom ng beer, pare. Libre ka naman. Wala akong pera eh. Maniwala naman. Wala akong cash. Yun ang gusto ko sabihin, wala akong cash. Wala kang pera? Eh, host ka na nga. Wala Oo. kang pera. Ang dami mong show. Ano ba gusto nyo? Beer. Beer. Oo. Okay. Wala akong beer ngayon ha, pero may ipapainom ako sa inyo. Oy, mga bayaw! Welcome na naman sa isang episode ng Tamang Toma. Ngayong gabi, papatikimin ko kayo na tinatawag nating Cuba Libre. Cuba? Cuba libre. Cuba Libre. Ah, Cuba. Sakto-sakto, malilibre mo na kami. Oo, yun. Oo, yan. Yung sinasabi ko. At hindi lang yan. Pag natikman nyo yan, lalaya ang mga diwa ninyo. Alam nyo ba yan? Lalaya ang Lalaya? mga diwa na. Oo. Itong drink na Cuba Libre, kasi sinasabi nila, nagsimula sa Cuba. 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 Oo. Sinasabi kasi nila, noong mga panahong 1901, 1902,
na-invento tong drink na to. Mm. Kasi noon, naglalaban yung mga Kastila at yung mga Cubano. At ito daw, tuwing iniinom nila, nag-cheers daw sila. At sinasabi nila, Cuba Libre. Ibig Cuba sabihin, Libre. palayain ang Cuba. Ah, free Cuba. Free Cuba. Free Cuba. Ganda niyan ah. Kailangan lang natin mga bayaw, ram, lemon, pang garnish. At syempre, cola. Cola. So gagawin Masarap natin, ba talaga yan? sarap to. Halo lang tayo ng ganyan. Mm. Tapos, halo natin yung cola. So kailangan talaga yung sipit ng yelo, yan yung panghalo. Hindi naman, wala lang. Ang gusto mo gawin, daliri ko pang halo ko dyan. Oo, tama na yan, okay na yan. Okay na yan. Oh. Siyempre, haluan natin ng lemon. Para masarap, damihan natin ng... Yan ha. Itong Cuba Libre, tinatawag na second most popular drink in the world. Ganon? Oo. Second, ano ba yung first? Ano yung first? Hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Basta sabi sa Wikipedia, second lang daw to eh. So yan na yun. Yan na yun, yan na yun. Di ba, di ba? Lalagyan pa natin yan ng ganyan. Ganon? Diba? Maganda pala presentation yan. Pwede palang ladies drink yan, ano? Mukha lang ladies Oo, drink. parang ladies drink eh. Pero pag natikman nyo to, makakalimutan nyo ang mga ladies. Ganon? Kahit wala tayong table, pwede na, ano? Oo. Cuba Libre. Sarap na may Mga bayaw. table eh. Tikman nyo nga yan. Oo. Parang masarap mag... Viva! 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 Cuba! Parang gusto mo Viva! Libre! Oo. Ayan mga bayaw ha. Sana may napulot kayong aral sa ating tamang koma ngayong gabi. Sarap talaga pag libre, no? Ang tawag dito, Lord? Cuba Libre. Ayan ha. Cuba Libre. Viva! 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 Sarap! What's up,